Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by DWAR Abander Radio. Tungkol ito sa balitaktakan o debate between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Kiko Pangilinan sa plenary session ng Senado kahapon, na kung saan nakakaya po ang nangyari kay Senator Pangilinan. Nilekturan siya ni Senator Cayetano. Nagmukha siyang grade 1. At ito, sa isang instance, mali-mali. Grabing mali-mali ang sagot ni Kiko Pangilinan kasi hindi niya alam eh. Nagre-rely lang siya sa resource person sa DND. Mali pa rin ang sagot ng DND. Taga-DND. Kaya, mali. Ito ang tama. Nilekturan sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin to start reclaiming in the South China Sea. Yes, our DMD resource person says that it was Malaysia that started claiming. No? The claimant country, sinong pinaka-aggressive? China, of In the last 20 years, China. Yes. Sino pinaka-maraming reclamation? As of today, Vietnam, according to the DMD. What country offered the United States not to militarize the reclamations, etc.? Yes, according to our resource person, it was President Ramos who first requested. Okay. So, 4 na question yan Ulitin natin. Nilista ko. Ano daw yung country dyan sa West Philippine Sea or South China Sea na unang nagkaroon ng reclamation project o yung gumawa ng mga isla? Ang sagot ni Kiko Pangilinan, kasi nagtatanong lang siya sa tabi niya. Wala siyang kalam-alam. Malaysia. Sino daw ang pinaka-most aggressive country in the last 20 years na gumawa ng reclamation sa West Philippine Sea o South China Sea? Ang sagot ni Kiko, China. Anong country ang may pinakamaraming reclamation? Sagot is Vietnam. Anong country ang unang nag-offer sa US na kung pwede huwag i-militarize yung area na yon? Walang magpasok na mga military ship o naval ship, ganon. Ang sagot ni Kiko is Philippines, panahon ni President Ramos. Ito ang tama. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, dati siya po ang Foreign Affairs Secretary panahon ni PRRD. Kaya na-involve siya sa ganitong mga usapin. Napag-aralan niya yan, na-research niya yan. Alam na alam niya. May head knowledge siya tungkol dyan. Hindi katulad nitong si Kiko na walang kaalam-alam. Palagi lang tingin ng tingin sa taga-Department of National Defense. Mali pa. Ito ang mga tamang sagot. Not to militarize the area. Not bad yung taga-DND, sir. You got 1 out of 4 questions correct. 4 na question, isa lang ang nasagot nila ng tama. 3 mali. Ito na yung mga tama. The first to reclaim was Vietnam. The most Ang sagot, first to reclaim, Malaysia. Mali. Ang unang nag-reclaim is Vietnam. aggressive to reclaim and most islands is Vietnam. Ang pinaka-agresibo na mag-reclaim, ang sagot na tama is Vietnam. Ang sagot ni Kiko, China. The most aggressive is Vietnam. The country to first propose. Ang pinakamaraming na-reclaim is correct. Vietnam. Yan lang. Diyan lang siya tumama. To President Obama not to militarize na hindi tinanggap ng American government is China. President Xi
Ang unang nag-offer sa US na huwag niyong imilitarize ang area, sabi niya sa US, hindi po Philippines, hindi President Ramos. China ang unang nag-offer. Vice President pa daw si President Xi noon nung in-offer ng ganyan. Yan ang totoong senador. Maraming alam. Excuse me, ha. Diba, grabe yung balitaktakan kahapon. Maraming segment nito na talagang nagmukhang kawawa si Kiko Pangilinan. Itong si Sas Sasot Rogando, yan ang kanyang forte o expertise, foreign relations, yung mga sigalot sa West Philippine Sea. Meron siyang post nabasa ko kahapon, Dear Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya. Lalo akong humahanga sa iyo. Kasi unang meeting natin nung doon sa DFA, nung DFA secretary ka pa, na ang position mo doon is yung diplomacy talaga, na huwag gawing away, yung pag-aralan ng lahat, yung joint development, mga ganun. So, grabe, hindi ka pa rin nagbago hanggang ngayon, sabi niya. Kung ano ang stand mo, that was how many years ago? 10 years ago, the same pa rin ngayon. Na pwede ka naman bumaliktad. Kasi, pag initan ka, kung ang imong stand ngayon is parang makipagkooperasyon ka sa China, tatawagin kang traitor eh. Tayong mga nagsasabi na dapat wag nating awayan ng China. Diplomacy lang. Ano daw, traitor daw tayo. Wala daw tayong pagmamahal sa bansa. Ganon ang sabi ni Sas Sasot. Basta ako, ayoko yung binubuli tayo ng China sa West Philippine Sea. Kailang, wala naman tayong magawa kundi pahabaan ng pasensya. At pag tignan ang anggulo na paano tayo yung kahit nag-aagawan ng teritoryo, pwedeng magtulungan pa rin. Ganon ang nangyari between Malaysia, Vietnam, other claimant countries, and China. Nandun yung sigalot sa teritoryo, kailan nagtutulungan. Tayo lang ang bansa sa ASEAN na hindi nakikipagtulungan sa China. Palaaway po tayo ng dahil sa foreign policy ng presidente na I don't know kung anong tapang niya na aawayin niya ang China. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa agihan nga sin. Hindi kami kumaulanan. So, abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Tayo sa video og sa mga viewers, nautuntang muragan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon human na gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo?
Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga Ah, vlogs. so, kuya. Masalamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Oo. Sige, at ate og kuya, salamat kaayo.